Huwag kang kwento ng kwento mo. Sana nagets mo kung anong meaning nito. Sana nagets mo ang gusto kong i-point out. Madalas kasi sa sobrang daldal natin, tayo na mismo ang sumisira ng pagkatao natin. Dahil sa kadaldalan natin. Dahil sino-sino ang kinakausap natin. Madalas, nagtataka tayo bakit ang daming alam ng mga taong nasa paligid natin. Nagtataka tayo bakit nila tayo pinagchichismisan. Bakit nila tayo pinagkukwentuhan. Na kung tutuusin, tayo na mismo ang pinanggalingan ng mga bagay na personal na dapat ay sa atin lang. Yung ating-atin lang. Very personal ika nga. Mga bagay na akala natin, itatago din ang kausap natin. Tiwalang-tiwala ka na hindi ka akala. Kasi nga, sinabihan mo naman na sa inyong dalawa lang yun at walang dapat na lumabas. Walang magkukwento sa iba. Walang dadaldal sa iba. Tiwalang-tiwala ka na magiging sekreto ang lahat. Yan ang akala mo. Marami nang namatay dyan dahil sa akala-akala na yan. Sa huli, away. Malaking away. Kasi nga, may isang nagkamali. Kasi nga, akala niya sa kanilang dalawa lang na nagkwentuhan. Ganyan naman talaga ang buhay ng mga tsismosa na yan. Magtitiwala ka talaga. Aasa ka na sa inyong dalawa lang yan. Ang katapatan naman yan ay hanggang sa ikaw ang kaharap niya. Kapag hindi ka nakaharap, disgrasya ka na. Ang problema dyan, kapag kumalat na yan, ikaw mismo ang nagkwento at magmumukhang sinungaling ka pa kapag dininay mo pa. Yun nga lang, lalaruin na nila yan to make it sound interesting. Pero kung tutusin, ikaw ang pinanggalingan ng kwento. Ikaw ang pinanggalingan ng mga detalye. Gulat ka dahil lahat ng bagay ay tama. Tama na nangyari. Yun nga lang, naka-jumble na. Bottom line, huwag kang magkwento ng kung ano-ano sa mga nakakausap mo. Again, hindi ka naman sure sa pag-alis mo o pag-oras na hindi kayo magkaharap kung ikukwento niya sa iba or not. Kung nasaktan, magpagaling at magdasal. Ibigay sa Diyos ang lahat. Ikwento sa Diyos ang lahat. May mararamdaman kang peace pagkatapos mong gawin ito. May parang release kang mararamdaman. Wala din akong sinabi na huwag magtiwala sa tao kapag kasi nanahimik ka at pinagaling ka ng Diyos sa mga bagay na masakit na part sa buhay mo. Mas tahimik ang lahat. At sure akong mananatili ang kwento mo sa'yo. Sabi nga sa Psalm 118:14, "The Lord is my strength and song. He has become my salvation."